Hello everyone, so andito po tayo sa likod ng ating bahay sa Bougainvillea area. So ngayon po ay mag-update tayo ng ating mga succulent, yung mga leaf propagation na tinanim po natin sa plastic bottle. So last week ay na-update ko na po yung ating mga halaman. So meron na pong tumubo or naglabas na po ng pops yung or solo yung ating mga natanggal na dahon. So ngayon po ay tingnan natin kung pwede pa rin natin silang tanggalan. So heto sila guys dito sa ating Bougainvillea area. So kanina ay silip-silip tayo dito sa ating mga succulent. So heto at ganito lang yung ginagawa natin pag medyo marami na yung dahon ng ating succulent. Ay ayan, nagtatanggal pa rin tayo ng dahon para i-propagate, para dumami pa yung ating mga succulent dito sa ating munting garden. So yung iba dito ay ayan sila guys, medyo malalaki na. Yung iba nating leaf propagation, ayan, and then yung iba ay last week lang natin sila tinanggal. So yung iba ay ayan, meron ng tumutubong maliliit na pops sa dahon. So heto, tinitingnan natin kung pwede na nating tanggalan yung iba nating mga succulent. So medyo marami-rami na yung tumubo na dahon dito sa dito sa propagation area natin. So kanina ay nakita ko na pwede na ulit silang tanggalan. So ngayon ay nagtatanggal tayo ng mga dahon sa ating propagation din. So galing sila sa dahon, ngayon ay medyo malalaki na at ayan, tinatanggalan natin sila ng dahon sa ibaba guys para dumami and then magiging mature yung stem ng ating propagation. So ganyan lang yung ginagawa natin dito sa ating mga propagation. Ayan, yung iba guys ay ayan, merong lumalabas na mga pops ba yung tawag. So yan, at yung iba ay heto sila ay before hindi natin natanggalan kasi medyo maliliit. So ngayon ay malalaki na sila. So yan, at nagtanggal tayo ulit ng dahon dito sa ating mga propagation din. So puro ito, leaf propagation. So heto yung ating Purple Delight. So medyo malaki na siya guys, and then yung natanggal natin na dahon before ay ayan, meron na mga lumabas na maliliit na dahon. And then yung ating Kalanchoe ay ayan, meron na din tayong natanggal dito, and then medyo malalago na yung dahon niya. So yan, at tanggalan lang natin siya ng dahon ulit para lumaki. And then na yan guys, meron na siyang bagong branch. Ayan, so ganyan lang yung ginagawa natin dito sa ating mga succulent. So kahapon nung nag-check ako dito ay meron tayong nakitang mga bagong, hindi naman siya bago, so hindi tayo nag-expect na merong tutubo na ganitong succulent kasi akala ko wala na po ito sa ating munting garden. So yan, at ipapakita natin mamaya guys yung bago nating na discover na tutubo pa ulit dito sa ating munting garden. Nakakuha pala tayo noon ng dahon nito. So ito yung ating Aron P, ayan, medyo malalaki na. So tanggalan lang natin siya ng dahon sa baba para mas magiging mature yung kanyang stem kasi maliliit sila.
So, yung iba ay medyo ano pa, hindi pa nag-produce ng pop. So, heto at yung ating Mendocay. Ayan, meron ng mga natubong dahon. So, ganyan lang po kasimpleng ginagawa natin dito sa ating mga succulent para dumami and then tumibay yung stem ng ating succulent. Kasi na-observe ko guys nung hindi pa natin siya natanggalan ng dahon sa baba ay medyo mabagal. Medyo mabagal silang lumaki. And then ngayon na tinanggalan natin sila ng mga dahon sa baba ay ayan, nagsilakihan yung ating mga succulent. And then pag magiging mature na ito ay pwede na natin silang i-top cut. I-cut natin yung head and then gagawa tayo ng mga dish garden na gamit itong ating mga mature na succulent. So, hindi naman sila mga ano lang sila mga ordinaryong succulent, mga Graptopetalum. Matitibay sa lowland. So, yung mga echeveria parang konti lang or ilang piraso lang yung echeveria natin dito sa ating munting garden kasi hindi nga sila hiyang dito sa ating area kasi yung area natin guys ay minsan sobrang init, minsan ay sunod-sunod yung ulan, so wala po tayong greenhouse, so nakalagay lang po sila sa labas. So ang naka-survive lang dito sa ating munting garden ay itong mga Graptopetalum. So pakikita ko mamaya sa inyo yung nag-survive na echeverias dito sa ating munting garden. So yan, at ipapatuloy lang natin yung pagtanggal ng mga maliliit or mga dahon sa ibaba ng ating mga succulent. So every week ay nag-update tayo dito sa ating mga leaf propagation. So heto na yung iba, medyo malalaki na sila guys. Ito yung mga na itanim natin, galing ito sa sa hanging pot. So yan, at medyo malalaki na sila, galing pa rin yan sa dahon. So medyo marami na nung nakuha natin dito before. So ngayon ay ayan, nakakuha pa rin tayo guys. So ayan, at nagsitubuan na yung iba dito na side. Yung nakuha natin last week ay ayan, nagsimula na silang tumubo. Heto guys yung nakuha nating Echeveria Laura. And then yung iba natin dito na mga leaf propagation, ayan, merong lumalabas na ibang variety. Parang ano to siya Pakitoid or Supreme. Hindi ko pa sure yung ID kasi yung Supreme parang marami siyang parina. Ito parang Supreme. And then meron din ako nakitang variegated Pakitoid. So yan, at ito guys ay medyo lush na. Ayan, sobrang daming tumubong babies. So yung iba dito ay okay naman sila guys, medyo nakasurvive naman sila dito sa kanilang area. So ang nakukuha nila na sunlight dito ay from morning to afternoon. So full sun po ang nakukuhang sunlight ng ating mga succulent. So napakaganda pong pwesto para sa ating mga succulent. And then heto guys yung ating variegated tomentosa. Ayan siya, Miloti ay ata to guys. So medyo malaki, soon ay pwede na natin siyang i-propagate, i-cut, cuttings propagation. So ito din, at medyo malaki na din tong ating mga ano lang naman to, mga common succulent. So ito yung mga pinaparami ko dito sa ating munting garden kasi napaka nila, madali lang silang alagaan. So ito, at nagpaparami pa rin po tayo ng Mendocay kasi yung Mendocay natin dito ay lagi pong
nalulusaw. Kaya yung ginawa ko ay pinaparami ko lang sila palagi. So ito yung nakita natin na variegated pachytoid. So ito siya guys, ayan, variegated siya. So meron pa palang nabuhay na variegated pachytoid dito. So medyo marami na yung na propagate. So yan, at kitang-kita na kasi medyo malaki na siya. And then dito ay meron pa rin Supreme. Ano yung isa, nakalimutan ko yung isang ID. So pag medyo malalaki na sila ay saka pa natin nalalaman yung mga ID ng ating mga succulent. So yung meron ata tayong Darly Sunshine na nakita din dito. So medyo marami yung Graptopetalum natin dito guys, medyo marami. Ayan, so every week tayo na nagtatanggal ng dahon sa mga succulent natin para mabilis silang lumaki. So na-observe ko na to before, pag lagi natin silang tinatanggalan ng dahon ay mabilis po silang lumalaki. So maganda kasi pag tinanggalan natin sila ng dahon guys ay parang rosette type. Nagiging rosette type yung ating mga Graptopetalum, lalo na pag na-expose sila sa full sun. So ngayon ay walang masyadong araw sa area natin. So kanina ay lumabas na si Aring Araw. And then mga ilang araw ay wala pong araw dito kasi medyo makulimlim. Meron atang low pressure area kasi merong low pressure area, so medyo makulimlim, kaya yung ating mga succulent ay green na green. So yan, at ngayon ay ayan, meron ng lumalabas na araw. And then heto yung sumisira sa halaman natin guys. So mamaya tanggalin natin yan. So hanggang dito ay ayan yung ating Purple Delight. Ayan, buhay na buhay. Ayan, ang cute nila. So ang dami na rin nating na propagate. Ayan, kinalbo ko na yung mother plant. And then heto, tanggalan pa natin ng dahon itong ating Graptopetalum. Ayan, sobrang dami nating Graptopetalum na succulent. So merong heto din yung ating Aron P. Then meron ding nakasiksik dito na Purple Delight. Ayan. Ayan sila guys. So marami na yung mga dahon na tumubo dito sa ating mga plastic bottle. And then heto yung ating, ayan, meron pang Purple Delight, Supreme ata. So hindi pa klaro yung ibang ID ng ating mga propagation. So dito na area ay medyo stress yung ating mga succulent kasi ayan, babad na babad sila sa init. Pag sobrang stress naman yung halaman ay ayan, hindi masyadong lumalaki yung ating mga succulent. So nilipat-lipat ko sila para mag-iba naman yung kulay ng ating mga succulent. So ito, at merong stress, merong green, ayan. So pag kulang sila sa tubig ay nangayayat yung ate. So heto guys, nakita ko meron pala tayong ayan napatubo na pretty in pink. So yan, happy tayo dyan kasi merong tumubo na pretty in pink. Ngayon ko lang siya nakita. So yan, at meron pa ring Supreme. Ayan, sobrang happy tayo dito at nakita na natin yung mga halaman natin before. Ayan, meron ng Supreme. Ayan, meron din dito.
Kasi medyo matagal tumubo yung iba nating leaf propagation. So, ang mabilis dito na tumubo ay yung ating nakalimutan ko, yung Adolphii. So, yung Adolphii, guys, ay sobrang tibay na Graptophyllum. So, ito yung dumami dito sa ating munting garden. So, napakarami nila. And then, ayan, at yung iba ay paparamihin pa natin. And then, meron tayong Dardy Sunshine. So, ito, meron Dardy Sunshine. And then, Purple Delight. So, yan yung mga na-propagate natin na mga succulent dito sa ating munting garden. So, dito sila lahat sa ating bougainvillea area, naka-plastic bottle. So, yan guys yung update sa ating mga leaf propagation na nakatanim sa plastic bottle dito sa ating munting garden. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panunood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching and God bless.